Isa po mapagpalang panunod sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Ikinagagala ko po na muli pong makasama kayo sa patuloy po nating ginagawang pag-aaral na may temang God's Mission, My Mission. Nawa po ay patuloy na lumalago ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Patuloy natin siyang nakikilala at patuloy na ating naisusuko ang ating mga buhay sa Kanya. At nakikita po natin na grabe, tunay, sagana ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos para sa bawat isa sa atin. Nawa po ay nararamdaman natin that God is reaching out to us, and by God's grace, He's also calling us, inviting us to reach out to other people. Sapagkat pag naramdaman, naranasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, ito po ay magre-result sa ating kagustuhan na i-reach out din yung mga tao sa ating kapaligiran. Nung nakaraan ay pinag-usapan po natin yung may topic na motivation and preparation for mission. We talk about the fire, the formation, and fellowship. And I hope and pray na nakinabang po kayo, na bless po kayo. At kung na-miss nyo po yung pag-aaral na yun, I'm inviting you to join us or to watch our videos sapagkat matatagpuan nyo lamang po yan dito po sa aming mga social media pages at maging sa aming mga account. At nawa po ay makinabang at mabless po kayo sa mga pag-aaral na yan. Ano po? Tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoong Diyos sapagkat tayo patuloy niyang pinagkakalooban ng pagkakataon na magkasama-sama at makapag-aral ng kanyang mga banal na mga salita. At sa pagpapatuloy po ng konseptong ito, ng temang ito na ating pinag-uusapan, ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay pinamagatan nating Mission to My Neighbor. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakalob sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel Philippines. Maraming salamat po at kayo ay nakakasama namin. Pinupuri natin ang ating Panginoong Diyos at kung ito ang unang pagkakataon na nakakasama namin kayo sa pag-aaral na ito, you can follow us, like our page, subscribe po kayo, hit the notification bell upang nang sa ganon ay ma-notify po kayo sa lahat ng mga pag-aaral na aming pong ginagawa. Dahil maliban po sa pag-aaral na ito, meron pa po tayong ibang mga pag-aaral na ginagawa sa ating pong mga programa. Ano po? So nawa po'y makinabang kayo, mabless po kayo dyan sa mga lahat ng programang yan na aming pinaglilingkod sa bawat isa sa inyo. At of course, as usual, ini-invite ko po kayo. Kayong mga kaibigan namin, mga suki namin, na mga lagi namin kasama dito, you can now share this video. Ito po ay isang paraan na makakalahok tayo sa gawain ng ating Panginoon. Just simply click the share button sa mga nanonood po sa social media at pagkatapos po ay i-share ninyo sa timeline ninyo, share ninyo sa mga kaibigan ninyo, or i-send nyo yung link sa message upang nang sa ganon, makinabang at mabless yung mga kaibigan at mga mahal nyo sa buhay. Simple lang. Sa simpleng paraan, maaari kayong maging digital missionaries ng ating Panginoon. But of course, you need to pray for this. You need to pray for people na sila ay makinabang at mabless sa pag-aaralan po natin sa pagkakataong ito. At muli po, pinupuri ko po ang ating Panginoon at nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ipinagkakaloob niya na tuloy-tuloy na makapaglingkod tayo at gusto ko pong purihin ang ating Panginoon para po sa mga kaibigan, sa mga kapatid na patuloy pong nagbabahagi ng kanilang oras, ng kanilang panahon, at ng kanilang mga pananalangin at ng kanilang mga resources upang nang sa ganon ang ating mga paglilingkod at ministry ay makapagpatuloy. Maraming salamat po sa inyo mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid at nawa po'y patuloy pa kayong pagpalain, samahan at gabayan ng ating Panginoong Diyos at nawa po sa pagpapalang inyong matatanggap
Patuloy nyo pong magamit yan to be a blessing to others and to be a blessing at magamit niya para nang sa ganun ang gawain niya ay makapagpatuloy. Purihin po ang ating Panginoong Diyos, and by God's grace, we want to continue to grow this ministry. We want to continue improving, and we just want to really praise the Lord that He's giving us this chance, this opportunity na makapaglingkod po ng tuloy-tuloy. Maraming salamat po sa mga kaibigan, sa mga kapatid, sa inyong pagmamahal, sa inyong pangangamusta, at sa inyong pong pagbabahagi na inyong blessings para nang sa ganun ang gawain ito ay makapagpatuloy. Purihin po ang ating Panginoong Diyos, at sa pagkakataong ito, inaniyahan ko po kayo, mga ginigilo ng mga kaibigan, mga kapatid, na ating hilingin ang kapangyarihan o hingin ang kapangyarihan ng gagaling sa ating Panginoong Diyos at ang pangunawa upang nang sa ganun ang mga bagay nating pag-uusapan ay pumasok sa ating mga puso at ating pong maisabuhay. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, makakilat makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ipinagkalob niyo po sa amin upang nang sa ganon kami po ay magkasama-sama upang mag-aral ng inyong mga salita. Nawa po mahal na Diyos sa mga bagay na aming mapapakinggan ngayon, mga bagay na aming mapag-uusapan, mga bagay na aming mapag-aaralan, ay mapalapit po kami sa inyo. Makatulong nawa ito, mahal na Diyos, upang nang sa ganon ang aming mga espiritualidad, ang aming pagkakilala sa inyo ay mas lalo pong lumalim. O mahal na Diyos, sa aming mga sarili, hindi po namin kaya. Ngunit naniniwala po kami na kayo'y kasama namin at hindi nyo kami papabayaan at ang mga bagay namin pag-uusapan ay amin pong mauunawaan sa biyaya po ninyo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Muli po maraming salamat, mahal na Diyos, sa kasiguraduhan. Nakasama namin kayo ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isa pong magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi. Anong oras man na kayo ay nakakasama namin sa programang ito, kinagagalak po namin na patuloy na mapaglingkuran po kayo, and I hope and pray na kayo po ay nasa mabuting kalagayan, iniingatan, ginagabayan, pinagpapala, at binabago ng ating Panginoong Diyos. Ang pag-uusapan po natin, patuloy po natin pinag-uusapan ang may temang God's Mission, My Mission, at ang topic po natin ngayon ay pinamagatang Mission to My Neighbor. And I think this is a very practical and very good topic because we will be learning our mission to our neighbor. Pag-uusapan natin yung kusino, at palagay ko po, just by the question, sino ang ating neighbor? Who's my neighbor? Meron na kayong siguro na sa mga nag-aaral ng Biblia, meron na kayong naiisip na kwento na ating pag-uusapan o ating pag-aaralan. Kasi ito pong tanong na ito, itong tanong na who's my neighbor was asked also in the Bible. Okay? At ito po ay yung kwento ng Good Samaritan. Okay? The parable of the Good Samaritan. But anyways, mas lalo po nating pag-uusapan pa yan sa mga susunod na mga verses at sa mga susunod na mga minuto. But as of now, let's go to our key text found in Luke 10:27 at ang sabi po ay ganito. He answered, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself." Well, ito po yung kinukonsider na greatest commandment that summarizes all the commands. Kaya nga po pag titingnan natin ito sa Matthew 22:37-40, ang sabi doon sa verse 40, dito sa dalawang kautusan na ito, nakasabit o nakahang. Ibig sabihin mga kapatid, ito yung summary. Kasi kung mahal mo ang ating Panginoong Diyos, mahal mo ang iyong kapwa, ito yung mga gagawin mo. Kumbaga, nasa 10 Commandments at marami pang iba na mga palatuntunan at mga paalala ay ating gagawin kung mahal natin ang ating Panginoong Diyos. And that's why, kung papansinin po ninyo, itong kwentong ito ay nagsimula sa isang expert ng banal na kasulatan o ng law na nagtanong sa ating Panginoon Jesucristo. Kung aakit lamang tayo ng konti dun sa verse 27, which is verse 25, ang sabi po ay ganito. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Ayan to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Well, the question is really very good. Pero ang sabi po dito sa pagkakasulat ni Lucas, it was just a test.
a trap. Kasi tandaan nyo po, yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, mga scribes, and teachers of the law, what were they doing during the time? They were trying to test Jesus. Kasi bakit po? Mahilig sila sa mga talakayan, mahilig sila sa mga pakikipag-usap sa salita ng ating Panginoong Diyos. At yung ganitong pamamaraan ng mga pagtatanong ay kung titingnan po natin, merong tinatawag na shame and honor culture. Na when you are able to answer the question, it adds honor to you and it shames the person who's asking. But if you're not able to answer the question, then it shames the person na hindi makasagot and it adds honor to the one asking the question. So may ganyan pong konsepto pa kung titingnan natin dyan sa, it's a long story, pero I'm just giving you some background. Pero dito po, sinusubukan ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Pero the question is very important. Even if it's just a test, at palagay ko po, maraming mga tao ngayon could be asking the same question, what must I do to inherit eternal life? And for some, this question is a question of, it will affect their future. It will affect even their life today. Ano ang dapat natin gawin upang magtamo ng buhay na walang hanggan? Of course, marami tayong mga tinatanong habang tayo'y lumalago o tayo'y lumalaki. Diba? Ng mga bata, tinatanong lang, simple lang. Anong gusto mong pagkain? Anong gusto mong gawin? Tapos bandang huli, anong gusto mong pag-aralan? Bandang huli, ano nang gusto mong kurso? Anong gusto mong trabaho? At marami pang iba. And there's so many questions na tinatanong natin sa ating mga sarili at maging maaaring tinatanong natin sa ating Panginoong Diyos. But this question is very important. What must I do to inherit eternal life? At ang ating Panginoong Jesucristo, dahil although He's aware that He is only being tested, the intention could be that the teacher of the law wanted Jesus to be put to shame, but Jesus, sabi po ng ating lesson, Jesus, ever watchful to use any and every opportunity for mission, took advantage of it to reach souls. Even though the intention was just to test Him, He took the opportunity to introduce God, to introduce Himself, and not only that, para nang sa ganon, malaman nung mga tao ano nga ba ang kasagutan, ano nga ba ang pamamaraan upang nang sa ganon magtamo ng buhay na walang hanggan. And I think from this alone, we are reminded that we need to use every opportunity, every and any opportunity upang nang sa ganon ma-reach out natin ang mga tao sa ating kapaligiran. Kailangan lagi nating titingnan sa lente ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Na ang ating mga nakakausap, nakakasalamuha ay dapat na mapaalalahanan natin ng kabutihan at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. We need to use any and every opportunity for mission. And that's why, allow me to share with you just 3 points. Na nawa po ay maging madaling paraan para maunawaan ang ating leksyon, para maalala at para maibahagi natin sa mga kaibigan natin at sa mga mahal natin sa buhay. And I'm inviting you mga kaibigan, mga kapatid, after you've listened to me, to our study, puntahan nyo pong Biblia ninyo, pag-aralan ninyo, at magkaroon kayo ng reflections ninyo, and makikita nyo po itong mga bagay na binabanggit natin ay narito sa salita ng ating Panginoong Diyos. So again, ang 3 points po natin, the first letter M that I want to share with you is yung method, the method of Jesus. He was being trapped, He was being tested, but He used that opportunity for mission para makakilala ang mga tao sa ating Panginoon Jesucristo. And then, the method that Jesus used was, or can be found in Luke 10:26. Ang sabi sa Luke 10:26, Jesus said, "What is written in the law? How do you read it?" Okay? So may tanong sa kanya. Ang tanong ay, what must I do to inherit eternal life? At ang method ng ating Panginoon Jesucristo, napakasimple lang. Ibinalik siya sa salita ng ating Panginoong Diyos. What is written
in the law. Kasi tandaan niyo, yung sa Luke 10:25, yung introduction, this guy asking is an expert of the law. Expert siya. Okay? Alam niya. At posible kang memorize pa niya. Okay? Memorize niya, mga kaibigan, mga kapatid. And so the question of Jesus, what is written in the law? How do you read it? Ibinabalik ng ating Panginoong Diyos sa salita ng ating Panginoong Diyos, sa Biblia. Okay? So, the method of Jesus, mapapansin natin, no? Yung method is, of course, to ask questions also. And I think this is very important also when it comes to witnessing. Pag kayo po'y may pagkakataon to really learn yung mga witnessing techniques, isa ito, yung you ask questions to clarify, to know, and at the same time, not to test, but to know yung level ng knowledge ng ating kausap. Of course, ang difference dito, of course, tayo ay limited, tayo ay tao lamang, we do not know really what's in the mind of another person. Pero by asking question, we are able to gauge kung hanggang saan yung kanilang nalalaman. And by doing that, malalaman natin kung ano yung dapat nating ituro pa. Naalala ko nung minsan, meron pong isang test na pinagawa test, parang meron lang 10 question. And dun sa 10 question na yun, madidetermine kung tama ba ang pagkaunawa ng isang mananampalataya pagdating sa kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. And there were about 50 respondents or 50 to 100 respondents. At anong nangyari po, out of that 100 respondents, it was learned that majority of those who were taking the exam or taking the test, taking the survey, taking the questionnaire, it was learned that more than 50% still believes in what we call the salvation by work. Na yung pagkaunawa nila, they thought that it is already salvation by faith, but in reality, it's salvation by work. So sa pamamagitan ng questionnaire nalalaman. Okay? Naalala ko pa nung minsan, I did some doctrinal review of the 28 fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church. At ang nangyari po, after the test, we've introduced that it's really Christ-centered, si Kristong pinapakilala. Pero nung nagkaroon na ng questionnaire, there are a few na hindi pa rin pala talaga nila nakita at naunawaan that all our teachings is really pointing to Jesus Christ. They thought that it's really just about what's the do's and don't. Well, it's important, pero ang point, na-miss nila yung main point that it is pointing to Jesus Christ. So, yung pagtatanong ng ating Panginoon Jesucristo is helping them. Ito yung difference, ano? Yung ating pagtatanong can help us see and understand. Ito yung isang anggulo. Yung ating pagtatanong sa ating kapwa can help us see kung ano ang kalagayan ng ating mga kausap. But at the same time, if you look at the Bible, ang ating Panginoong Diyos was also asking question in order to help the same person, to the other person, to understand where he or she is when it comes to his understanding of who God is. Tingnan nyo sa Bible, sa Genesis, ilang beses na tinanong ng ating Panginoong Diyos si Adan. Okay, ang tanong ni Adan, kahit si Cain at si Abel, di ba? Tinanong natin, Panginoon, nasaan ang kapatid mo? Tinanong, bakit ka hubad? Bakit ganito? At ang ending nito, hindi alam ng Diyos. Alam ng Diyos, pero it is a way para nang sa ganon, malaman ng tao kanyang kalagayan. And so this in questioning the method of Jesus, in asking questions, it's either natutulungan tayo in understanding nasaan yung ating kausap, yung ating mga tinuturuan, ano yung kanilang need, ano po? Or ito rin ay makakatulong para nang sa ganon to gauge yung tao, yung taong tinatanong kung nasaan siya at kamusta ang kanyang pagkaunawa pagdating sa mga bagay-bagay. And so the method of Jesus was to ask question, and at the same time, the method was to point them back to the Word of God. Ibalik silang muli sa salita ng ating Panginoong Diyos. Napakahalaga na sa ating pangangaral at when people are asking about eternal life or in every conversation, we find a way
na later on, may co-connect natin sa salita ng ating Panginoong Diyos. Nitong mga nakarang araw, pinag-uusapan namin yung tungkol sa digital ministry. Ano po, mayroon kaming mga kaibigan na pinag-uusapan namin yung tungkol sa paglilingkod sa digital world. And lagi namin, napansin namin, ang goal lagi is to preach the word, to trend, and to preach the word of God. Mag-trending at ma-preach ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng puro trending lang. Kasi pag trending ka lang, and you're not preaching the word of God, then you're just an ordinary content creator. But if you're only preaching and it's not trending, then it's not reaching so much. Pero ang kailangan natin is yung ipopost natin, yung isasabihin natin, yung ating mga gagawin online. Hopefully, it will trend and it is consistent. The content is the word of God. Kasi bakit? We are digital missionaries for the Lord. Missionary tayo ng Panginoon in the online world. Okay? Hindi pwedeng gusto mo lang mag-trend and then walang content. Hindi rin pwedeng sobrang yung content, hindi ka naman relevant. So yung balance ng both, kailangan makita natin. Pero alam nyo, lagi namin sinasabi mga kapatid, kailangan yung salita ng ating Panginoong Diyos, we preach it, we share it. Kasi posible na we call ourselves missionaries of the Lord, but we are not teaching the truth. Hindi natin tinuturo ang katotohanan. Ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kailangan pareho nating ibabalance sa mga bagay-bagay na yan. Hindi pwedeng dito lang. Kailangan balanse po. Naalala nyo yung lagi ko pong sinasabi, binanggit ko ito nung mga nakaraan nating pag-aaral. Yung love without truth is hypocrisy. But truth without love is brutality. And so what's the goal? The goal is to balance love and truth. Okay? Kailangan mapagsama natin yan. Kailangan maihatid natin ang salita ng ating Panginoong Diyos in a loving way. Yung katotohanan maipadala natin in a loving way that people will learn and know what the Bible is saying. What God is saying. Kaya nga po sa banal na kasulatan sa Psalms 119:105, ang sabi, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ha? Kasi bakit? Ang salita ng ating Panginoong Diyos ang magsisilbing liwanag. Magsisilbing gabay natin sa ating mga paglalakbay sa buhay na ito. Kaya mga ginigilo ng mga kapatid, as we look at the method of Jesus, yes, we can learn so much from Him. He was asking questions. He was pointing them to the Word of God. Dinadala sila sa salita natin, Panginoong Diyos. Meron pa ako isang kaibigan na kinikwento niya na meron daw po silang ginawa, na meron silang naging leader before, na ang nangyari, sabi, sige, invite ng tao. Tapos sabi nung isa, dapat siguro mag-pray tayo, magkaroon tayo ng simple Bible study. Sabi daw nung leader, hindi, hayaan mo lang muna, saka na lang mangyari yan. Hanggang sa hindi na lang mangyari at ang nangyari na influence na lamang yung mga tao. Na-influence na lamang yung mga hopefully, magre-reach out sila yung na-influence ng mga taong nire-reach out nila. And that's why we need to strike the balance. As we serve our neighbor, yes, we will help people. We will do what Jesus did. Ano po? Yung He mingled with people, He sympathized to their needs, and alam mo yun, ginawa ng ating Panginoon dyan. Pero eventually, we have to lead them to the Word of God. Hindi pwedeng hindi. Pero syempre, ulitin ko mga kapatid, babalansin din natin. Hindi rin naman pwedeng right away. Yun na kagad nang hindi mo pa siya nakikilala, di mo pa yung ginawa nating Panginoon, He mingled with them, and then sa kanila, when He won their confidence, He bade them, follow me. Naalala ko tuloy yung style ko naman before. Yung style ko before, di ko pa kilala. Basahan ko na ng Biblia. Tapos yung pagbasa ko pa ng Biblia, hindi pa yung may pag-ibig. Parang punishment ang aking konteksto. Kailangan balanse mga kapatid. But the point is, in the method of Jesus, He's pointing them back to the Word of God. We need to point people back to the Word of God. We need to be guided by His words. And when we say by His words,
Yung balance, yung katotohanan is there. We cannot miss it. Hindi pwedeng we are only alam mo yun, yung kung ano lang gustong marinig ng tao, yun lang yung ating sasabihin. Hindi pwede. Talagang darating sa punto na may mga bagay na ating ipapahayag at sasabihin mula sa salita ng ating Panginoong Diyos that might hit yung kanila pong mga pinaniniwalaan at iba pa. Pero siyempre, this will happen when you have already mingled with them, sympathized their needs, and then won their confidence. Okay? So again, mga kapatid, yung balanse. Pero as we look at the method of Jesus, He was asking question, He was ready, using every opportunity para yung mga tao yung makausap, He was mingling with them, and then He was asking question, then He pointed them back to the Word of God. And so brothers and sisters, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa pag-aaral natin ngayon, tayong mga nakakilala at nakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, we can learn from the method of Jesus to point people back to God's Word. Ibalik natin sila sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos dahil tunay na napakahalaga at dito tayo magkakaroon ng pag-asa. Well, of course, the hope comes from Jesus. The hope comes from the Lord. But the good news is the Bible is pointing us back to Jesus. And so as we point them back to the Word, there is this hope that in reading the Word of God, they will realize who God is. Magkakaroon sila ng encounter with God and they will realize that God has been looking for them all throughout. Amen? So, again, we look at the method of Jesus, pointing them back to the Word of God. So, ito po mahalaga itong gawin natin. At maging sa ating mga sumusubaybay, let's make it practical. So, siyempre ito, hindi naman pwede na you're pointing them to the Word of God tapos tayo mismo hindi nagbabasa. Hindi pwede yan. Kaya ngayon, last natin, di ba? Na pag-aaral, yung preparation, you cannot share what you do not have. You cannot share yung motivation. You cannot share Jesus if you don't have Him. Kung there's no enjoyment in reading the Word of God, walang saya sa pag-aaral na itong mga leksyon natin na pinapahayag ang salita ng ating Panginoong Diyos, how can you invite people to do the same? And so it begins with us having this relationship with God. It begins with us enjoying His words. At alam niyo, ang kaaway gagawin ng lahat ng paraan para na sa ganun, tamarin tayo sa salita ng Diyos. At ang pinakamaganda natin gawin, ipanalangin natin, hingin natin ang paggabay niya at kalakasan ng gagaling sa Kanya, and ask Him, Lord, please help me to enjoy your word. Lord, tulungan niyo po ako. And at alam po ninyo, ito mga kapatid, ang isang posibleng dahilan, baka kaya hindi natin nai-enjoy ang salita ng ating Panginoong Diyos because we are too exposed to worldliness. And this is a reminder for me, for all of us, mga kaibigan, mga kapatid, baka we are so attached to this world. So attached dito sa mundong ito, sa mga bagay ng sanlibutan, na hindi natin ma-enjoy ang salita ng ating Panginoong Diyos. Parang nung isang araw, kumain kami ng pinakain kami, mga kaibigan, mga kapatid, at alam ninyo, grabe, praise the Lord na nakatim tayo ng yung mga vegetarian food na napakasarap. Parang hindi mo akalain na vegetarian food. Tapos, pinag-uusapan nga namin, parang yung mga ginamit pang spices is pure na herbs. Napakasarap. At alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, although, tama ba yung term ko, napakasarap, napaka-healthy. Napaka-healthy pala. Napaka-healthy kasi bakit? Kasi pag hindi pa sanay yung dila mo sa mga ganong pagkain, di ba, mga kaibigan, mga kapatid, yung panlasa mo medyo kakaiba. Di ba? Tapos minsan naalala ko, tatanungin ka, masarap ba? Sasabihin mo, healthy. Healthy siya. Di ba? Healthy siya. Kasi bakit? Sa umpisa, hindi masarap. Masarap siya, in reality, well, alam niyo naman, yung masarap ay medyo relative na term kasi pwedeng masarap sa iba, hindi masarap sa iba. Pero ang point, pag nasanay ka ng ganun ang kinakain mo, you will enjoy it. So ganun din mga kapatid, kung we are too exposed into the world, we won't enjoy the Word of God. Parang yung kwento, mga kaibigan, mga kapatid, na
merong napakasarap na orange juice, na pure orange juice. Tapos ininom mo, you enjoyed it. Tapos uminom ka ng donut. Kumain ka ng donut. 'Di ba? Kumain ka ng donut. Ano magiging lasa ngayon ng pure orange juice? Mag-iiba. And so, I think that's the same concept. If we want others to enjoy the Word of God, or tayo po mismo, if we want to enjoy the Word of God, there are things in life that we need to let go of. May mga bagay na kailangan tayong pakawalan na maaring nagiging dahilan bakit hindi natin ma-enjoy ang salita ng ating Panginoong Diyos. But again, the method of Jesus is to point them back to the Word, and it could be that this time now, kaibigan, ikaw na nanonood ngayon, ikaw, ikaw, tayong lahat, it could be that this lesson is telling us, Jesus is telling you personally, I want you to go back to my word. Sinasabi niya tayo ngayon, bumalik tayo sa salita niya. His method is to point people back to His word. And now He's talking to us, telling us, go back to my word. And I hope that we are ready na i-give up yung mga bagay-bagay so we can really enjoy the word of God to the fullest. Amen? Okay, number 1, that's the method of Jesus. Now, let's go to the message of Jesus. What's the message? At sumagot yung lalaki. Yung ating key text ang sagot, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. What's the message? The message is always love. The message is love. Kaya nga po sabi ni Ellen White, love is the underlying principle of God's government in heaven and earth, and it must be the foundation of the Christian character. This alone can make and keep him steadfast. This alone can enable him to withstand trials and temptations. Ayan na, mga kapatid, sinasabi ng ating pag-aaral ngayon. The method is to point them back to the Word of God, and the message is love. Mahalin natin ang ating Panginoong Diyos at ang ating mga kapwa. And the good news is, when you start loving God, you will realize that in reality, He loved you first before you love Him. Amen? Bago mo mahalin ang ating Panginoon, minamahal ka na ng ating Panginoong Diyos. Yan yung nabasa kong libro. Pag nagsimula mo ng hanapin ang Panginoong Diyos, marirealize natin na bago pa natin siya hanapin, minamahal niya tayo at hinahanap niya na tayo. Amen? Ano po? So, again, mga kapatid, the message is love. The message is to love God. And sinabi ko po kanina, na dito sa dalawang greatest commandment na ito, it summarizes the whole law. Love is the summary. Love. Kasi bakit mahal tayo ng ating Panginoong Diyos? Ang gustong iparating sa ating mensahe ay mahal niya tayo, He cares for us, He's gracious to us. At pag naranasan natin ito, what must we do to inherit eternal life? Mahalin natin ang ating Panginoong Diyos ng ating buong pagkatao. Buong pagkatao natin. Alam mo yung ganda nito, meron akong sermon dito, ang title ko pa nga, All of Me. Kasi bakit? All your heart, soul, strength, and mind. Tapos nung pinag-aralan ko, yung heart could be referring to the emotions, yung soul could be referring to your yung basta hindi ito yung, of course, yung may kaluluwa sa loob natin. Kasi tandaan niyo mga kapatid, sa Hebrew mind, hindi nila tinitreat yan na separate. Kumbaga, that's the totality of a person, body, mind, soul, and spirit. Okay? Body, soul, and spirit. So yung soul could be referring to yung connection with God. Okay, spirit or soul could be referring to the connection with God. Strength could be, ayan, I want to make it clear, could be referring to the physical ability or body. And then yung mind is representing the mental capacity. And so at the end, well, there are many, when you look at the original Greek word, meron pong maraming mga suggestion dyan. But ang ending niyan, mga kaibigan, mga kapatid, it means you love God with everything that you have. You give all of yourself to God. At ang sabi niya, pagkatapos niya yun, when you have given everything of yourself to God,
Yung second, ang sabi, love your neighbor as yourself, which is our topic. Pag tayo'y lumalago at nakakakilala sa ating Panginoong Diyos at nararanasan ng Kanyang pag-ibig, we also will grow in our love for our neighbor. At ang sabi pa nga dito, mahalin mo sila gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At ang ganda nito, mga kapatid, meron akong separate sermon just on this. Na when you say, love your neighbor as yourself, yung ayaw mong ginagawa sa iyo, huwag mong gagawin sa iba. Diba? Mahal mo yung sarili mo. Kung mahal mo yung sarili mo, you buy good gifts for yourself. Diba? Tayo, diba? Lalo ngayon, yung mga events na ating, o kaya mga successes na ating nararanasan, achievements, di ba? May mga tao na they buy themselves some gifts, some rewards. At pagbibili sila, may tanong ako sa inyo, mga kapatid. Kung kayo ba, gusto nyo bang makatanggap o kayo ay bibili na lang sa inyong sarili, ang bibilin mo pa yung sira-sira na? Hindi, di ba? Ang bibilin mo as much as you can, based on your budget, yung the best na makukuha mo. Yung the best na gusto mo. Di ba? Kung yung budget mo can buy brand new, you will buy brand new. Kung yung budget mo can buy second hand, bibilin mo na yung pinaka-the best na second hand na babibili mo dun sa budget na meron ka. But the point is you want the best with what you have. Di ba? Kung ano yung budget mo, gusto mong kunin yung pinaka-the best na pwede mong makuha dun sa budget na yun. Ha? Kaya, ganun din po. Kung yun ang gusto natin para sa ating sarili, na makuha natin yung the best, because yung experience at hindi lang yun, yung mga blessings at iba pa, na with what we have, we want to experience the best. Pag sinabing love your neighbor as yourself, ibig sabihin, you are also willing to give the best to the other person. Diba? Halimbawa, when you are serving, o kaya kayo ay a-attend ng isang kainan. O di ba pag may buffet, gusto mo yung the best na meal. So if you want the best meal, you should be willing to also give the best meal to other people. Dapat ganun. Kung ano yung gusto mong meron ka, ano yung gusto mong nararanasan mo, kung ano yung gusto nating meron tayo, kung ano yung gusto nating emotional and physical or social support that we are receiving for ourselves, we should be willing to give it to others. Kasi kung ang nangyari ay you want to get the emotional support, the financial support, social support, and you're not willing to give it to others, then we have not learned to love our neighbors as ourselves. The simple principle na sinasabi dito, well, simple but hard. Ang sinasabi dito, kung paano mong gustong minamahal yung sarili mo, kung ano yung matatanggap mo, atensyon na naririsin mo, yun din ang ibigay mo sa kapwa mo. Halimbawa, bigyan ko ng example. Gusto nyo bang pinag-uusapan kayo? Gusto nyo bang kayo ay pinag-uusapan ng mga tao? Kung ayaw mo, wag mo rin gawin sa iba. O, di ba? Kasi you love yourself. You love yourself like that, so you love your neighbors like that. Gusto mo bang nakakatanggap ng mga bagay na sira na? Halimbawa, binigyan ka ng regalo, yung bigay sa yung t-shirt, yung puti, naninilaw na. At pagkatapos, butas pa yung kilikili. Gusto mo ba yon? Kung ayaw mo yon, huwag mo rin gawin sa iba. And so if you want to receive brand new, kung magbibigay ka, as much as you can, you give brand new. Or let's say, kung you have no capacity to buy brand new, o kahit the brand new damit, or kung ano pa man yan, ibigay mo yung the best na maibibigay mo. Kaya alam niyo po, yan yung laging inaano namin ni Mrs. Na if we will give yung the best pa yung kalagayan. Yung, di ba, minsan kasi, na-experience ko po sa mga, yung pag merong mga drive sa church na magbibigay ng mga used na mga clothes. Ano po nangyayari? Minsan may matatanggap kami na short, wala nang garter. May matatanggap kaming t-shirt, yung puti, hindi mo na malaman kung puti ba talaga o dilaw. Minsan makikita mo yung kilikili ng damit, butas-butas. Minsan may magre-regalo pa, may magbibigay pa ng mga, alam mo yung sira na. I think,
Kung ayaw ninyong makatanggap ng ganun, wag din ganun yung ibigay natin. Ang ibigay natin yung mas maganda pa yung kalagayan. Ano po? Kasi biro ko nga lagi, pag binigay mo yung t-shirt na naninilaw, problema pa nun na pagbigyan, paano niya papuputin? Pag binigyan mo ng walang garter na short, pag problema pa nun makakatanggap, paano siya bibili at paglalagay ng garter dun sa short? So, love your neighbor as yourself. Kailangan mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal na gusto nating maranasan. At ang maganda nito, alam nyo, grabe mga kapatid, when you go back to the Word of God, later on, Jesus will tell His disciples, I tell you, you love others as yourself, but I tell you, love others as I have loved you. Yun na mas matindi because the love of God is very sacrificial. Pero dito po sa pinag-uusapan natin ngayon, love is the underlying principle of God's government. And if there is love in our hearts, magagawa natin na maiparamdam ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa mga tao sa ating paligid, even dun sa mga strangers around us. Yung reason ng ating paglilingkod, yung reason ng ating service, yung reason ng ating mga ginagawa, ay lahat dahil naramdaman natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. At when there's love in your heart, you don't give up immediately. Sabi ko po sa inyo mga kapatid, ang kaaway sa banal na kasulatan malinaw, he's like a roaring lion and he will do everything to discourage us in loving people, in loving our neighbors, in our mission to our neighbors. But if there is love in our hearts, yung temptation to give up, yung temptation na wag na nating mahalin yung ating kapwa at tayo'y gumanti, na-overcome. If there is love in our hearts. And in order for us to have that love in our hearts, kailangan patuloy tayong tumingin sa cross ng Kalbaryo. Palagi tayong magpakalalim sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Because as we grow in our love for Him, as we understand His love for us, we learn also to love the people around us. Amen? So that's the message of Jesus. And now number 3. So we look at the method of Jesus. We look at the message of Jesus. Now let's look at the mandate of Jesus. Tingnan nyo to mga kapatid, yung mandate ni Jesus. Verse 28. You have answered correctly. Jesus said, do this and you will live. Napakasimple ng sagot natin Panginoon Jesucristo. Pero ito na mga kaibigan, mga kapatid, yung sinasabing alam natin pero minsan hindi natin ginagawa. Kaya ang sagot ng ating Panginoon, you have answered correctly. You know it theoretically. You know it here. But what you need to do is to do this and you will live. Sabi po sa ating lesson, pakinggan ninyo mga ginigilo ng mga kaibigan, mga kapatid. For most believers, giving the right answers about doctrine and faith is not that difficult. The challenge instead comes in doing what they know is right and following what they believe. A lot of people who through knowing enough to be saved will be lost because they did not obey what they knew. That's how serious this issue is. Just knowing about loving God and your neighbor isn't enough. You have to do it. Grabe mga kaibigan, mga kapatid. Totoong-totoo ito. As I try to reflect even in my own life, alam ang gagawin, alam ang dapat gawin, alam ang dapat sabihin, alam ang dapat isipin, alam yung mga dapat nabanggitin, alam yung memory verse, alam yung sequence ng program, alam yung lahat ng mga detalye, alam yung mga dapat na gawin, memorize yung mga bagay-bagay sa pagdating sa pagpapatakbo sa church. Pero ano daw po, hindi sapat yung alam. Kailangan daw pong ating gawin. At dito pumapasok yung sinabi ni Pablo, alam ko yung gusto kong gawin pero hindi ko ginagawa. Yung hindi ko naman gustong gawin, yun ang patuloy kong ginagawa. O wretched man that I am, who will save me from this body of death? At ang sabi niya, thankfully there's Jesus Christ who's able to deliver me from this situation. But the mandate is, we have to do it, we need to apply it.
Naranasan nyo na ba yan, mga kaibigan, mga kapatid, na alam ninyo, pero hindi nyo ginagawa? Taas nga ang kamay. O yan, lahat tayo, di ba? Lahat tayo. Alam natin ang ating gagawin. Pero sad to say, hindi natin nagagawa. Kaya nga minsan, di ba, may mangyayari yung pag na-discourage tayo sa mga experience natin. Ano pong nangyayari? Alam natin yung gagawin, dapat natin gawin, pero hindi natin ginagawa. So ito yung challenge, mga kapatid, and that's why we need the grace of God. Mga kapatid, ito po huwag na kayong titingin masyado sa kapwa ninyo. Ay, oo nga, baka mamaya, sabihin ninyo bigla, habang nakikinig kayo ng lesson, ay, oo nga, si brother ganito, hindi ginagawa. Ay, si sister ganito, hindi ginagawa. Kapatid, huwag mo nang gawin yan. Huwag na natin gawin yan. Tignan na lang natin yung ating sarili kasi some way or another, may mga bagay tayong alam sa salita ng ating Panginoong Diyos, memorize natin, pero hindi natin ginagawa. At kung ganun ang ating kalagayan, kung ganun ang inyong karanasan, mga ginigili ko mga kaibigan, mga kapatid, there is hope for us. The hope is in Christ. That we need to go back to Christ so that He will give us the strength to do it. Because we cannot do it on our own. We need His grace. We need the power that comes from Him. We need the Holy Spirit, and that's why we need to pray every day for the Holy Spirit in our lives. Do this, and you will live. With the question, what must I do to inherit eternal life? And Jesus saying, it's not enough that you know it. You need to live it. Hindi sapat na alam mo lang. Kailangan gawin mo. Kung alam natin na ang pag-asa ay nanggagaling sa ating Panginoon Jesucristo, then we need to really go and learn and grow in a relationship with Christ. Do this, and you will live. At alam nyo mga kapatid, in application sa ating leksyon, if we know that we should love our neighbors, then we need to show it. Ipakita natin sa ating mga kilos with how we use our resources, with how we use our talents, with how we use the things that the Lord has entrusted to us. We need to show it. We need to do it. Na yung mga bagay na meron tayong maggamit sa pagpapakita ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa mga tao sa ating kapaligiran. O di ba mga kaibigan, mga kapatid? Minsan ano pong nangyayari? Ang nangyayari sa atin, may mga resources, may mga bagay na ipinagkatiwala sa atin, but we are not able to use it or to show ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na ito. And that's why I'm so thankful. May mga kapatid tayo, may mga kaibigan na nagre-reach out po sa inyong lingkod at nagsasabi, Pastor, meron po akong ganitong budget, may ganito po akong gamit, may ganito po akong mga resources na pwede pong gamitin sa gawain ng Panginoon para nang sa ganun, ang pag-ibig ng Diyos ay maihayag. Grabe mga kapatid. Alam mo yun, yung sila'y nagtatrabaho at pagkatapos they are setting aside talaga yung mga some funds for the mission of God. Grabe mga kapatid. And this is an invitation for us to also do this, to do it, to love the people around us, and we show it how we live our lives, how we use the resources that we have all for the glory of God. Amen? At pagkatapos ang sabi pa dito sa verse 29, but he wanted, ayan na, tingnan niyo ha, he wanted to justify himself, so he asked, who is my neighbor? Ayan na, sinabi na nga, love your neighbor as yourself. Di ba? Tapos ang sabi natin, Panginoon, alam mo, tama yan, tama. You have answered correctly. Gawin mo yan at mabubuhay ka. At pagkatapos ang sabi, teka lang, sino yung neighbor ko? O, ito na. At tapos, kwento ng ating Panginoon, yung kwento ng, tinatawag po natin na, Good Samaritan. Na kung saan nakita po natin dun sa kwento, kung paanong tumulong yung Samaritan sa isang nasugatang Hudyo na kung tutusin ay hindi dapat nung sa kanilang kultura, parang hindi pwede yun, hindi acceptable, and yet the Samaritan was willing to do it and to help that guy.
At siya pa'y nagbayad ng lahat, inasikaso niya. Well, I'm of course summarizing the story, mga kabin, mga kapatid, but that's what the story is telling us. At ang sabi ngayon, ang sagot ngayon, sa Luke 10:37 to end, ang sabi dito, the expert in the law replied. Kasi tinanong ng ating Panginoong Diyos, so sino dyan yung gumawa ng kabutihan? At ang sabi niya, the one who had mercy on him. At ang sabi ng ating Panginoon, Jesus told him, go and do likewise. Kasi just to give you some background, doon po sa mga magong sumusubaybay sa atin, yung Samaritan po at Hudyo, hindi po sila, kumbaga yung mga Hudyo, they do not want to mingle with Samaritans or other people. And so, ang nangyari, yung Samaritan was willing to do it para lang tulungan itong taong ito na nasugatan. Kahit na against sa mga taong makakakita, against sa mga lahat, against the norm, against yung kultura o yung kanilang pananaw, the Samaritan was willing to do it to help the person in need. Regardless kung anong situation, anong nationality, anong race, anong kalagayan sa buhay. And so with the question, who is my neighbor? Sinabi na ating Panginoong Diyos itong kwentong ito, and then, ang sabi ng Panginoon sa dulo, go and do likewise. Again, the mandate is to apply these things. Kaya sabi ni Ellen White, thus the question, who is my neighbor, is forever answered. Christ has shown that our neighbor does not mean merely one of the church or faith to which we belong. It has no reference or race, color, or class distinction. Our neighbor is every person who needs our help. Our neighbor is every soul who is wounded and bruised by the adversary. Our neighbor is everyone who is the property of God. Amen? So mga kapatid, our mission to our neighbor, just like Jesus, let's use every and any opportunity to introduce Jesus. And we do that by applying the message of God, the message of Jesus, to love Him with everything that we have and to love our neighbors. And not only that, ang mandate ng ating Panginoon, it's not enough that we know. It's not enough, mga kaibigan, mga kapatid, na tayo ay nag-aaral ngayon at alam natin, it's not enough. We need to do something. We need to apply it. And so I'm inviting you today. Why not pray? Why not ask the Lord, Lord, please impress me. Please guide me. And please show me what must I do to love my neighbors? Or what must I do? What are you calling me to do to show your love for the people around me? And if God is telling you, go and preach the word. Go and share your resources. Go and serve the people around you. Go and help the people in need. Kung yan ang mensahe ng ating Panginoong Diyos sa inyo, if that is the impression that God is giving you now, I hope that we will be willing to say, yes, Lord, I will go. Yes, Lord, I will do it. Because of your grace, I will do it. Lord, I am incapable. Lord, I am unworthy. Lord, I do not know how to do it. I do not know how to start. But in faith, in your grace, I will step forward. I will do it. Mga kapatid, it's not enough. Na alam natin dito. Na-memorize natin. We pray for the power of the Holy Spirit na maisabuhay natin, mai-apply natin, at magawa nating mahalin ang mga tao sa ating paligid na tulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. But of course, this can only happen kung tayo po mismo naranasan natin at patuloy pang nararanasan ang pag-ibig ng Diyos para sa ating mga buhay. Nawa po'y na-bless kayo. Muli po ang 3 points natin. We talk about the methods of Jesus, we talk about the message of Jesus, and we talk about the mandate of Jesus. Pagpalain po kayong lahat. Let's bow our heads. Let's pray. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataong ipinagkaloob niyo po sa amin upang makapag-aral ng inyong mga salita. Maraming salamat po. You have reminded us of our mission to our neighbors. Lord, tulungan niyo po kami na maisabuhay ito. Lord, it's very clear. Love is the solution. Love is the principle. Lord, tulungan niyo po kami maisabuhay po ang mga bagay nito. Lord, help us na hindi lang namin alam.
Tulungan niyo po kaming maisabuhay ito. Makita sa aming mga buhay ang pagmamahal po ninyo sa amin. Ang pagmamahal ninyong lubos, pagmamahal ninyong sobra-sobra, maibahagi namin sa mga tao sa aming paligid. Lord, tulungan niyo po kami. Sapagkat kami mga mahihina at madalas ang nagagawa namin ay mga bagay na alam na po namin hindi namin dapat gawin. Tulungan niyo kaming ang pag-ibig po ninyo, ang kapangyarihan ninyo maghari sa aming mga buhay at mabago ang aming mga sarili. Lord, we cannot change ourselves, but we know that through your grace, we can be transformed, we can be molded, we can be changed. And so Lord, we trust you, we surrender our lives to you. At Lord, pinagpipray ko rin po yung mga kaibigan at mga kapatid na maaaring may mga pagsubok, problema sa buhay na pinagdadaanan. Samahan niyo po sila, gabayan niyo po sila, patnubayan niyo po sila, at nawa po patuloy kaming sama-samang lalago sa pagkakilala sa inyo, sa pag-ibig ninyo, at ang pag-ibig na ito ay maibahagi namin sa mga tao sa aming paligid. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po ninyo kaming lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid, sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito, at nawa po'y nakinabang kayo, nawa po'y na-bless kayo, at nawa po'y patuloy ninyong maranasan ng pag-ibig niya. At muli po, nagpapasalamat po kami sa pagmamahal ng mga kaibigan, mga kapatid, na nagsishare ng kanilang mga time, ng kanilang prayers, ng kanilang mga resources, so that this ministry can continue to reach more people for His glory. At nawa po'y patuloy pa kayong gamitin at pagpalain natin, Panginoon. And please, let's continue to share ito pong videong ito upang sa ganun, mas marami pang makinabang at mabless. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Magkita-kita po tayong muli sa susunod